Low pressure area nakapasok na sa loob ng PAR since kagabi pa. Pero potensyal na maging ganap na bagyo na nanatiling pababa. At posible pa ba itong magkaroon ng landfall scenario? Yan ay ating tatalakayin. Pero kanluran ng bahagi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng mas maulap at mga kalat-kalat at posibleng mga isolated rain showers at ilang mga pagtulot ng pagkidlat. At patuloy na frontal system umiiral sa may extreme northern Luzon pa rin na magdulot ng ilang kaulapan sa ilang bahagi ng northern ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng kanluran ng northern Luzon. At ang silangan naman ng northern Luzon hanggang southern Luzon ay patuloy pa rin na umiiral ang humid at may isang panahon dulot pa rin ng ilang istalis na unti-unting numinipis. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, May 23, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:21 na ng umaga. Habang wala pang masyadong significant impact ay itong C90TW o pre-agon dahil nagkaroon na siya ng bahagyang enhance ng kanyang sirkulasyon. Nagkaroon na siya ng favorable na pinaka-upward low convection niya. Kaya itinaas na siya sa high probability of tropical cyclone development. Bagamat sa analysis ay nanatiling maliit pa rin ang tsansa nito sa ngayon na maging isang ganap na bagyo. Pero yung tsansa niya na umabot ng tropical depression ay medyo posible na siya. Samantala, sa lagay muna ng ating current conditions, ay makikitang may mga kaulap at water vapor ngayon na umiiral sa atin sa Luzon, especially sa bahagi ng northwestern Luzon na umiiral dito. At sa may silangan naman ay patuloy tayong nakakaranas ng maalinsangan at humid na panahon na hindi pa rin tayo ligtas sa patinding init dahil sa patuloy pa rin na easterlies na umiiral sa hilagang silangan ng Luzon, pababa na yan ang bandang Southern Luzon na makakaranas pa rin tayo ng grabing init na temperatura at mataas na air temperature. Despite na mas malamig ang parte ng kanluran ng bansa na nagdudulot sa kanila ngayon ng mga isolated and scattered rain showers. Sa ating current conditions, base sa weather station monitoring, overcast po, gloomy, haze at few clouds po umiiral sa amin sa Caloocan. So kung makikita dito sa amin sa CCTV live snapshots ay medyo overcast nga po at medyo gloomy. At nagkakaroon kami ng haze ang paligid namin sa Caloocan at kitang-kita naman dito. So umaaraw, biglang kumukulimlim, tapos biglang aaraw na naman. So, very overcast po talaga ang lumalabas at may pagka-gloomy. Sa lowest temperature na itala ng aking weather station, kaninang 4:39 AM, nakapagtala kami ng lowest of 29.2 degrees Celsius. Kahapon, stationary kami na may mataas na air temperature na nasa 35.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:36 PM. Ibig sabihin lamang, mataas pa rin ang heat index sa amin sa Caloocan, West Grace Park na nasa 49.8 degrees Celsius ang naitala naming heat index kahapon. Itatabi naman natin sa official heat indexes ni Pag-asa at kung titingnan naman natin dito is nangunguna ang Gian Eastern Samar na may 49 degrees Celsius na pinakamataas sa talaan ni Pag-asa. At sumunod naman dito ay ang meron ng 47 degrees Celsius diyan sa may Dagupan sa Pangasinan. Yan. At tingnan natin kung may kasabayan siya na 47 degrees Celsius din. Mukhang wala naman. So, sunod na kagad ang may 46 degrees Celsius. Gaya na lamang sa Dumangas, Iloilo. At dito sa mukhang isa lang yata ang mayroong 46 degrees Celsius na temperatura kasunod na kay Apari, Cagayan. So, yun lamang ang makikita natin dito. Nangunguna ang Gian Eastern Samar na may 49 degrees Celsius. Kung mangalawa na kagad ang may 47 degrees Celsius dito sa may bandang Apari, Cagayan. At pumangatlo na may tig 46 degrees Celsius na nga po. Gaya na lamang dito sa nabanggit po kanina sa Dumangas, Iloilo. Tingnan na lamang ninyo ang mula sa 45 degrees Celsius heat index pababa dahil medyo marami-rami po ang listahan.
Samantala sa ating peak extremes, in past 24 hours, nangunguna naman ang Subic Bay weather station na may recorded of highest of 37.6 degrees Celsius na grabe ang air temperature sa kanila. Sa Baguio City naman, almost stationary sa 18.2 degrees Celsius na lowest temperature. At sa Inulan naman, ang Baguio City pa rin ang inulan sa kanila na may 40 millimeters ang total rainfall. At kung mapapansin ninyo, ang bahagi ng kalduran ng Northern Luzon na ayon sa ating analysis since kahapon ay mas nakakaranas sila ngayon ng mga ilang pag-ulan-ulan. At gaya nating analysis, unti-unti nang nagpaparamdam ng konti ang southwesterlies wind flow, yung parang senyalis na malapit na talaga ang taghabagat. At dahil katapusan na rin po kasi ngayon, kaya unti-unti nang nagkakaroon ng pagbabago sa wind flow, lalo na sa southwesterlies wind flow. Medyo nagpaparamdam nito dahil lumalamig na nga po unti-unti ang bandang karagatan at bandang alurang bahagi ng ating bansa. At dyan sa bahagi ng Vietnam, Thailand, mas nakakaranas na sila ng grabing mga pag-ulan-ulan. Diyan pa lamang alam na natin yung Madden-Julian Oscillation ay lumalapit na po dito sa may bandang kanluran ng bansa, which is magpapabago na sa sirkulasyon ng hangin mula sa bandang Australian low at aakit ito bandang southwest dito nga po sa kanluran ng ating bansa, which is magdudulot po o unti-unting pagbubuo ng ating habagat wind flow, which is mga susunod na po na buwan, iyon mas mararamdaman natin. Samantala, wala naman kami naitala na pag-ulan sa Caloocan. So, halos naging makulimlim lamang sa amin. And so far, bago tayo dumiretso sa ating relative humidity, meron na naman kaming naitala dito sa aking weather station na space weather status at may M-class alert na naman tayo na M4.2. So, tingnan natin kung anong status dito. Mula sa ating forecast ng NOAA KP Index, so far ay hanggang unsettled lamang ang nakikitaan natin dito at mukhang wala naman tayong nakikitaan na potential na active na geomagnetic storm. So, probably mga regional G1 minor lamang ito. Wala namang siyang significant transient ng mas hihigit pa ayon sa forecast. Pero sa loob ng 3 araw ay inaasahan na magkakaroon ng mga hanggang unsettled geomagnetic event ang mangyayari sa ating geomagnetic field. So, ibig sabihin lamang ay natiling wala tayong solar radiation pero nakataas ang potential na radio blackout dahil sa umiiral natin na M-class category pa rin na solar flare. At dahil dyan, potentially na R1 o R2 na 60% chance pero mababa naman ang potential na mas mataas pa sa R2 o radio blackout level 2 ang posibleng solar activity. So, mga hanggang minor to moderate lamang yan sa loob ng 3 araw between May 23 to 25, 2024. Dahil yung region ng AR3679 ay nakatutok nga po sa atin bahagya sa Earth. At itong AR3685 ay tsaka yung 3686, medyo nakatutok ito ng bahagya. Yung AR3679, may bahagyang medyo paling na siya ng konti. Hindi kagaya ni AR3685, rekta pa rin nakatutok ito sa Earth. So, potentially, yung mga possible mga solar flare, gaya na lamang ng epekto ng solar X-ray flux, ay inaasahan pa rin natin magtutuloy yan na at least 60% radio blackout. Nantiling normal naman ang solar wind natin. So far, wala tayong nakikitaan na nag-a-above normal speed naman yung solar wind. Sa ating daily sunspot number, so far, bahagyang mataas ito at 120. Well, may nakatutok nga po sa atin na malawak-lawak na sunspots ng AR3685 at saka 3686 cluster po ito. So, anytime, pagka nagkaroon ng CME yan, malaki-laki pa rin na magiging epekto sa Earth. Sa forecast ng nowcast sa KP Index natin, by May 25 ay yun nga. Nakikita natin na hanggang unsettled ang nakikitaan lamang natin dito hanggang May 26, 2024 na manatiling hanggang unsettled lamang ang ipinapakita ng forecast. So wala tayong magiging problema masyado sa geomagnetic storm event. Maliban na lamang sa solar radiation at solar radio blackout dahil nga po sa ito lamang mga 10:19 AM oras natin sa Pilipinas, umabot tayo sa at least R1 na solar radiation. So, inaasahan natin na posible pa rin tayo may mga ilang minor to moderate na radio blackout na po.
At makikita natin as of 10:05 na nagsimula ito, nag-maximum ito kaninang 10:16 AM as M4.2 at kumalma ito by 10:26 AM as M2.1 category. So, ibig sabihin, bahagya pa rin nagmo-moderate yung ating solar extreme flux. So, magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang intermittent na mga polar positioning, magkakaroon ng interruption sa radio transmission, GPS at mga satellites natin. So, commonly na magkakaroon tayo ng mga ilang minor na mga radio blackout at mga ilang pagkadyot o yung biglang fluctuation sa ating mga power grids, especially sa maapektuhan nito sa Northern Hemisphere lalo na. Expected na derived PEC factors natin nararanasan ngayon ng Mid-Pacific at bandang Southeast Asia. So maya-mayang konti, maapektuhan na naman ang bahagi ng Pilipinas. At dahil sa wala namang masyadong geomagnetic event, o geomagnetic storm event, wala naman tayong masyadong nakikitaan na northern and southern lights. So medyo kalmado naman siya. At sa solar wind naman ay medyo kalmado naman siya at may pagtaas ito simula mamaya siguro o bukas hanggang May 25 na naglalaro sa hanggang 350 km a second. So dito siguro natin mas mararamdaman ito, yung impact ng solar wind. Bagamat yung D-region absorption natin, epekto ng minor na radio blackout, ay naka-apekto pa rin ito sa atin sa Mid-Pacific hanggang Southeast Asia. Siyempre, damay po ang Pilipinas na naman at Japan. Ayun o, mabot po ng 25 hanggang 28 to 30 megahertz po ang degraded frequency. So, alam na natin na maapektuhan ang mga radio transmissions natin ha. So magkakaroon na naman ng medyo difficulties sa transmission lalo na sa mga internet connectivity kapag international ang transmission nito except sa mga locally. So nanatiling mababa ang ating high frequency transmission condition band between 20 to 80 meters ang taas. So especially yung mga two-way radios yan, mas nakakaramdam sila ng mga signal noise niyan kasi limited ang transmission niya. Lalo na from between 20 to 80 meters po ang taas. So pahirapan yan. Kailangan mo pa talaga umakyat ng matataas na bundok para lang makareceive ng magandang-gandang radio transmission ng mga two-way radios. Ganun po magiging epekto niyan. Pero kapag nakatira ka sa mga urban areas o city, yan, medyo pahirapan talaga yan. At sa ating volcanic thermal alert status, nakamoderate pa rin itong si Taal Volcano. So silipin din natin yung kanyang synopsis. Unahin na natin yung synopsis mula kay T-Box sa data feed nila para makita agad natin yung update dahil medyo mabagal-bagal mag-load ang web page link ni T-Box. Merong nakita lang 2 volcanic earthquakes si Taal kahapon at nanatiling nasa 3,823 tons a day pa rin since May 20. So wala tayong latest update sa SO2 emission mula kay T-Box. Ang latest lamang ay nagkaroon nga po ng 2 volcanic earthquakes in past 24 hours. At wala namang masyadong mataas na SO2 emissions at wala tayong latest nga po na volcanic activity sa data ni T-Box. Pero kung titingnan natin dito sa thermal anomaly, since mabagal din ang transmission, epekto nga po ng mga solar activity, medyo pahirapan ang transmission ng radios internationally. Pero kung titingnan natin dito sa fire detection centroid, nanatiling nominal pa rin at brightness of 312.6 Kelvin yung temperatura sa pinakabunganga ni Taal Volcano. So nanatiling nominal pero makikitaan na may 77% po na confidence of magmatic intrusion. Ayun dito, ayun sa pinaka-latest record mula sa Moody's satellite imagery. So medyo mayroong mataas na confidence, 77 to 79%. So medyo may magmatic intrusion si Taal, maaaring ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mataas bigla o bigla ang pagtaas ng smog o air pollutant level mula dyan sa bahagi ng Tagaytay at Cavite. At nadidetect na po ng aking air quality monitoring system. Kung sisilipin naman natin in actual na CCTV na live, makikita po na halos zero visibility sa paligid ng Taal Volcano. Ayun, So medyo foggy
ang paligid ni Taal Volcano. So, maliwanag na medyo patuloy pa rin itong nagre-release na makakapal na SO2 sa paligid niya. So, magmasto tayo sa mga kabatang dyan, ha? At sa mga vloggers na nagbabantay kay Taal, medyo obserbahan natin at kumari ikunan nyo ng drone shots yung bunganga nito. Dahil bakit medyo katakatakang makakapal ang SO2 na nirelease niya despite na mababa ang SO2 calculations ni PBox. So, kung titingnan natin, nasa moderate po yung SO2 na nirelease ni Taal Volcano at hindi natin makita kung ilang variable radiative power. Pero malilaw na moderate lamang ang pinaka-MODIS o thermal anomaly kay Taal Volcano ayon sa ating dashboard sa PinoWeather webpage. So, diretso agad tayo sa ating lagay na panahon at sa ating outside relative humidity, nasa 69% po. Ang ating outside humidity na may 0% na changes since last hour. So, wala itong nagbago. So, posible pa rin tayo makakaranas ng humid na temperatura, ha, dahil nasa 33 degrees Celsius po ang kasalukuyan nating outside temperature. So, medyo malagkit-lagkit yan mga folks. At nasa katamtaman po ang outside humidity. So, medyo makakapagpatuyo pa rin kayo ng sinampay pero hindi sing bilis kapag sobrang dry po ang paligid. Atmospheric pressure natin nasa 1,009 hectopascals instead dito since last hour. So medyo mababa po siya. Sa high tide and low tide status so far ay nasa maximum high tide po tayo. So may 6 hours and 51 minutes tayo to maximum low. So sa mga mangingisda ngayon sa Pampang ng Manila Bay, pwede po kayo makapangisda dyan. Kahit sa gilid-gilid ay malalim-lalim po ang dagat dyan. Well, kung titingnan natin kung gaano naman ito kalalim. Base sa ating actual tide records, aabot daw ito ng 1.1 meters ang lalim. So, malalim siya. At pwede po kayo makapangista dyan dahil mataas po ang level ng water level sa Pampang ng Manila Bay hanggang sa may bandang border ng Cavite. So, ingat na lamang, lalo na sa mga maliligo ng mga kabataan, ha. Huwag po kayo maliligo ng solo dahil iwas po sa disgrasya dahil malalim po ang level dyan sa Pampang ng Manila Bay. Hindi rin magandang ating air quality ngayon. So far, nasa moderate air quality tayo. Malamang due to thermal inversion. Nasa 52 index po ito or exact 12.82 micrograms per cubic meter. In particulate matter 2.5. At kung titingnan naman natin yung almanac natin ay sisikat naman ito kaninang sumikat ng haring araw kaninang 5:26 AM. Inasahang lulubog ito mamayang 6:19 PM. O, full moon po tayo ngayon. Tinawag itong flower full moon ng mga local sa native sa Amerika. Well, ano lang katawagan lang namang nila yan. Pero tayo ay full moon ngayon sa Pilipinas. 100% illuminated tayo. Pero sisikat naman ito mamayang gabi pa po at 6:04 PM. At kinabukasan na ito ng madaling araw, lulubog at 5:33 AM. At sa local weather outlook natin para ngayong Huwebes hanggang bukas na po yan ng Biyernes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon at isolated rain showers ang naka-indicate dito dahil walang percentage chance of rain. Ibig sabihin, posibleng hindi kami ulanin dito o sa ilang bahagi ng Metro Manila, maaaring magiging maaraw lamang o magiging makulimlim lamang. So, magkakaroon lamang tayo ng medyo overcast. Yung chance na pag-ulan, very isolated po tayo ngayon. At ganun din bukas, magiging partly cloudy ang maghapon, pero nasa 26 to 30% chance na uulanin naman daw dito sa amin sa Caloocan o sa ilang bahagi ng Metro Manila. Highest and lowest temperature expected natin ay naglalaro sa 35 to 36 degrees Celsius. And lowest temperature naman ay maglalaro sa 28 to 27 degrees Celsius. Well, diretso muna tayo sa lagay ng ating satellite imagery. Dito, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, mas maulap po ang umiira sa kanila kaya nakakaranas sila ng mga localized thunderstorms, especially dyan sa may bandang extreme northern Luzon sa kanluran ng Ilocos Norte. Yang baybayin na yan ay mas maulap po dahil po sa frontal system present, kaya nakakaranas sila nga ng mas maulap na himpapawin at asahan ng mga isolated and localized thunderstorms. Lalo na dyan sa bahagi ng Ilocos Sur, ng bahagi ng San Fernando La Union, papasok na yun ng bandang Dagupan, Pangasinan, hanggang sa may Bulinaw, nakakaranas sila ng maulap na himpapuwin ngayon dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Lalo na sa baybayin ng Zambales, nakakakita kayo ngayon ng mga pagkilat at pagkulog dyan
At dyan sa baybayin, malakas po ang buhos ng ulan na may heavy rain potential po. So anytime magkakaroon kayo ng mga pag-ulan din dyan sa may bandang Zambales, paghandaan na lamang ang mga pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw. Pero sa kalupaanan ng Lower Luzon ay magiging partly to mostly cloudy lamang ang iiral dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng isla ng Batanes, Tupok Islands, dyan sa bahagi ng Abra, Benguet, lalo na sa may Baguio, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, at dyan sa pababa ng Central Luzon. Sa Northeastern Luzon naman, medyo katamtaman na lagi ng panahon kayo dyan, maaraw at medyo humid po ang medyo mararanasan ninyo dyan. Pero anytime, may isolated din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan pagdating po ng hapon, especially ng mga taga Quezon Province, mula Baler, Kasiguran, pababa na yan ng Camarines Norte, pati ng Bicol Region. Sa ngayon, maaraw po at maalinsangan na humid po ang mararanasan ninyo ngayong araw hanggang tanghali po yan mga folks. At mula Central Luzon, pababa na yan ng bandang Bulacan, dyan sa may bandang Pampanga, medyo katamtaman ang lagay ng inyong panahon dyan. So medyo fairly weather po, pero expected na mga ilang partly cloudy to mostly cloudy at all times, at mga ilang isolated rain showers ang posible pa rin iiral at mga localized thunderstorms. Magkaroon man, typically light rain showers lamang dahil wala naman din nakita na heavy rain potential sa buong bahagi ng Central Luzon. Papasok na yun ang bahagi ng Metro Manila. So mababa lamang ang posibleng mga pag-ulan nito. Magiging makulimlim naman at overcast. Kabilang na ang buong Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng bandang Taytay, Antipolo. Papasok na yun ang bandang Infanta, Quezon. At pababa na yan ng bandang Calabarzon area, yung Batangas Laguna area, katamtaman lang din ang lagay ng panahon. So medyo maaliwalas at malinsangan ang iira sa inyo dyan. The rest ng Quezon Province hanggang Bicol Region. At dahil malayo-layo pa po ang outer rain band nitong si 93W, wala pang significant na maka-apekto ito sa buong bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang buong bahagi ng Bicol Region. So patuloy pa rin kayo makakaranas ng mainit na panahon habang lumalapit itong si 93W o pre-agon, just in case na lumakas pa ito into tropical depression. Sa ngayon ay maaraw at malinsangan muna ang mararamdaman ng mga taga-Catanduanes, Iriga, hanggang Legazpi at Sorsogon pa rin. So patuloy pa rin kayo makakaranas ng mainit na panahon at mataas na heat index, kabilang na ang buong Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, Tapias Island, Burias, hanggang Masbate pa rin mga folks. Sa Mimaropa ay mainit pa rin na mararamdaman ng mga taga Mindoro. Dahil kung titingnan natin yung contour temperature map mula sa data feed ni Pag-asa, yan. Kung sisilipin natin ay makikita ninyo, grabe pa rin ang pagtaas ng temperatura agad sa bahagi niyan ng San Jose Occidental Mindoro at dyan sa may ng Camarines Norte pa rin. So patuloy pa rin kayo makakaranas ng mainit na temperatura dyan, kabilang na ang bahagi ng Palawan, na mataas pa rin ang temperatura dahil medyo mas maaraw at malinsangan ang umira sa inyo dyan. Sa ngayon, mababa po ang forecast na ulanin ang buong bahagi ng Palawan, pero hindi maaalis ang mga isolated light rain showers sa hapon o sa gabi. So magdala na lang ng pananggalang sa ulan, just in case, lalo na ng mga taga-Coron, pero sa paggamit naman kayo ng pananggalang, lalo na sa tinding sikat ng araw, mula dyan sa bahagi nga po ng San Vicente, buong Puerto Princesa, pababa na yan ang buong Batarasa hanggang sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Sa Visayas naman ay magiging maaliwalas at katamtaman na lagyan manhon, maalinsangan ang buong bahagi ng Panay, Negros Region, so buong area na yan, hindi na natin isa-isahin yan hanggang Central Visayas, sa Cebu area, Bohol, hanggang Siquijor na po yan. Katamtaman, fairly weather at maaraw at malinsangan ang iiraw sa inyo dyan. Habang lumalapit nitong si 93W, yung outer band nito ay unti-unting nagiging partly cloudy na ang parte ng silangan ng Dolores sa Eastern Samar, Borongan City hanggang bandang Salcedo, Dian, Eastern Samar. So expected po sa loob ng 24 oras magiging overcast gloomy na rin kayo dyan mula Tacloban hanggang dyan sa bahagi ng Maasin at Liloan. Pero sa ngayon, makatamtaman pa ang lagay ng inyong panahon mula dyan sa bandang Katarman, Northern Samar hanggang Lawang, pababa na yan ang bandang San Roque, Dolores, Paranas, papasok ng Atbalogan hanggang bandang Borongan City. So medyo maalinsangan pa rin at humid ang magiging temperature niyo hanggang ngayong tanghali at ngayong maghapon. At patawid na ito bandang Surigao del Norte. Pero unti-unting na nakakaranas na ilang part dito, mostly cloudy ang Dinagat at Siargao Island.
and the rest ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Caraga, pababa na yan mula Cantilan, Tandag, hanggang dyan sa buong Eastern Mindanao, mula Hinatuan hanggang Katiil. Dahil yung presence ng outer band o trough ni 90TW ay medyo nagpapang-abot na dyan. So expected po makakaranas kayo ng ilang kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers sa halos buong silangan po ng Mindanao. Titingnan natin yung heavy rain potential infrared. Magiging overcast at medyo gloomy na po umiiral sa silangan ng Mindanao. Anytime makakaranas na kayo ng unting pagsama ng panahon o pagsungit ng panahon sa loob ng 24 oras na mga folks. Kabilang na ang bahagi ng Compostela Valley, unti-unti yan, at ilang bahagi ng Davao de Oro. Pero sa ngayon, hanggang katamtaman muna at medyo maaraw pa rin ang umiira sa inyo dyan, mula Compostela Valley hanggang Panabo and the rest ng Davao Oriental and Davao del Sur. The rest ng Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Butuan, katamtaman din at mailinsangan ang inyong panahon dyan. Pababa na yan ng Balay-Balay, Bukidnon hanggang the rest ng bahagi ng Davao del Sur. So, mula dyan sa bahagi naman ng Sorsogon area, mula Sarangani hanggang General Santos City hanggang Cotabato, katamtaman din ang inyong iiral dyan. At partly cloudy ang iiral nitong maghapon. So, patuloy pa rin na humid ang temperature, mataas ang heat index. Iwasan pa rin pong ma-dehydrate ngayong maghapon dahil mataas din ang inaasahang temperatura dyan habang lumalapit itong C93W. At mataas na po ang temperatura dyan sa buong bahagi pa rin ng Sorsogon. At maliliit lamang ang isolated rain showers sa ilang bahagi ng Sorsogon area, especially dyan sa bandang Cotabato area, hanggang papasok na yan ng BARMM, pero malilit lamang at panandalian lamang ng mga cluster ng pag-ulan. At sa uli, sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, magiging katamtaman, fair weather po tayo dyan at maalinsangan ang halos buong maghapon natin mula Dapitan, Pagadian, kasama na ang buong Sindangan, Liloy, hanggang dyan sa may bandang Kabasalan. At the rest ng bahagi ng Siocon, Siraway, pababa ng Sibuko, partly cloudy na po ang unti-unti nyo mararamdaman dyan at mga ilang kalat-kalat na mga ilang light rain at ilang cluster ng moderate to heavy rain showers na nararanasan ngayon ng taga-Basilan at Hulo-Sulo. Ingat na lamang sa posibleng flash floods, bagamat hindi naman ito agad nagtatagal ng mahigit 2 oras mga folks. So generally, katamtaman ang lagay, fairly weather po ang mas mararamdaman ng mga taga Southern Luzon hanggang Visayas. Pero ang parte ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay unti-unti na pong sumusungit ang paligid habang lumalapit ang outer rain band ni 90W. Well, silipin naman natin yung lagay ni 90TW at since kagabi nga po, 11:31 PM kagabi, i-post ko nga po sa aking Facebook page, ay nakapasok na nga po ng Philippine Area of Responsibility itong si 90TW at kapag umabot pa yan ng tropical depression sa loob ng 40 to 60 hour period, sinabi ko na yan din sa aking Facebook page, ay tatawagin ito sa local name na Agon. Magiging kauna-unahang bagyo natin ito ngayong taon sa Pilipinas. So far as of 10:01 AM ngayon, ay kasalukuyan itong nanatili sa stationary na wind speed average of 37 km per hour at bugsong nasa 46 km per hour. Ang kanyang central air pressure ay nasa 1,006 hectopascals. At dahil nagkaroon na ng slowly progression yung kanyang sirkulasyon at kung makikita ninyo dito sa ating experimental script, yung script page nito ay mula sa Rain Viewer na script. At ginamit ko lamang ito para lang mayroon tayong magamit na medyo maganda kasi yung graphics ng cloud, yung cloud animation. So medyo ginagamit ko muna at inattach ko dito yung mga script ko for monitoring ng tropical cyclone at yung mga possible forecast. And as of 10:46 AM, kaka-update lang ng aking latest na automatic tropical cyclone forecast and symbols. At makikita natin dito ay magkaiba po yung ATCF dito. Dito sa taas, ito yung nitong luma na ginagamit ko na ATCF mula sa Hawaii. Ito naman ay naka-secret pa rin yung information dahil ayaw mo nang ibunyag yung agency nito. Pero hindi ito galing sa Hawaii. Ito ay halos mas closest na mga tropical cyclone monitoring gaya na lamang ni Japan Meteorological Agency. So kung mapapansin niyo mas
mas crash prone o very active yung latest nito kasi minsan itong sa Hawaii minsan nagsa-shutdown siya, nag-o-offline. Ito never po itong nag-o-offline ayon sa kanila. So ito ay mas aggressive at halos mas closer po ito sa tropical cyclone forecast monitoring ng Japan Meteorological Agency. Pero hindi ito sa Japan ha, ibang agency po ito sa US pero halos mas closer, malapit sa pinaka-forecast track ng Japan Meteorological Agency. Kaya mapapansin niyo dito, pataas na yung kanyang 1 minute average wind speed. Hindi gaya dito na natiling nasa 28 kilometers per hour. Ayan, 28 kilometers per hour pa rin yung initial 1 minute average wind speed niya since 10:30 AM. Ito yung sa data feed ng Hawaii. At mas mababa yung atmospheric pressure na nasa 1,002 hectopascals ito since 10:30 AM. Ito mas latest, 10:46 AM po ito. Na nasa 37 kilometers per hour po yung initial 1 minute average wind speed at wind gust o bugso maabot ng 46 kilometers per hour. Ang central air pressure naman nito ay nasa 1,006 hectopascals. Mas mataas kumpara dun sa data feed ng Hawaii, napakalayo. At kung titingnan natin, napaka-broad yung circulation niya. Bagamat organized naman yung circulation. Kung titingnan natin dito sa script ng Rain Viewer, makikita po yung medyo organized po yung circulation na yun. Yung pinakamalawak na to na central eye, yung kitang-kita. Oh. Pero napakalawak po yung circulation niya. So napaka-broad po. Pero organized siya. Kaya itinaas ito sa high probability of tropical cyclone development. Bagamat uncertain kung lalakas pa ba ito habang nasa karagatan pa kasi ito sa silangan ng Mindanao ay posible pa talaga itong lumakas. Anyways, nasa layo itong 854.96 km southeast ito ng Mati ng southeastern part ng Mindanao pa rin o silangan ng Mindanao kung ibabase ni Pag-asa. Pero ang actual real time nito, southeast ito ng Mati. Yan sa may bandang southeast ng Mindanao pa rin. Layong 854.96 km po ito. So malayo-layo pa, pwede pa itong mas lumakas at anytime ay pwede pa itong magkaroon pa ng mas convective development na posibleng mas lumakas pa ito at umabot pa ng tropical depression sa loob ng 60-hour period nga po. Bakit 60-hour period? Dahil po sa yung development niya kasi napaka-shallow. So, yung progress ng pag-enhance niya ay napakabagal. Bagamat magbabase na lamang tayo sa sea surface temperature o yung temperatura sa karagatan, so yung development nito ay magbabari po doon. Pero dahil nasa karagatan pa po kasi siya, ay potentially pwede pa itong mas lumakas pa sa loob ng 60-hour period. Yan po yung maliwanag dyan ha. At dahil nasa loob na po ito ng PAR, since kagabi pa, at pag naging tropical depression nga po ito, ay tatawagin nga po sa local name na Agon. Sa ngayon, medyo kumikilos pa rin ito, pan-northwestward o pan-north-northwestward, pag ganito. Yan. Yan, ganyan. At bandang lalapit ito sa may bahagi nga po ng Eastern Visayas, o lalo na sa may bandang Eastern Samar region na mas lalapit ito o halos didikit. Halos didikit ito ng Eastern Samar region. At kung pagbabasehan naman natin yung ating automated ensemble forecast system, yan. Mula sa Tropical Cyclone Advisory and Forecast, yan po makikita yan. At mula sa Joint Typhoon Weather Centers, ay naka-upgrade na rin sila sa high. Dahil nga po, gaya ng aking sinasabi, ay mataas nga po yung probability of tropical cyclone development. Dahil tumaas na nga po yung kanyang initial 1 minute average wind speed nga po na 37 kilometers per hour. So, yun po ang naging rason kung bakit tinaas na rin ni JTWC, Joint Typhoon Weather Center, ang anomaly, probability na maging isang tropical cyclone. Ayon naman kay Japan Meteorological Agency, kinonsider na nila ito as tropical depression. Sa susunod na 24 oras na natili itong magiging tropical depression, so may mga nagsasabi na aabot na ito ng severe tropical storm. Inuulit ko, forecast pa lamang yan, wala pa po yan sa ating real time. So hindi pa natin i-consider, hindi pa natin sa ngayon i-conclude na aabot sa ganyan kalakas. Sa ngayon, in real time, ay hanggang tropical depression lamang ang posibilidad na ating aabutin nitong bagyong ito o yung mahinang bagyong ito kung sakali.
At kung titingnan natin sa ating Global Ensemble Forecast System na gawa ng inyong lingkod at makikita po natin dito, yan. At kasi kung titingnan natin sa ibang mga ensemble forecast, gaya na lang ng Weather Nerds, hindi po ninyo doon makikita kung ano ang possible forecast ng mga oras dito. Pero sa akin, may oras po yan. Ayun, oh. Makikita yan within 54 hours or for the next 49 hours, which is yan po ang sinabi ko. Sa susunod na 49-hour period ay lalapit nito ng Eastern Visayas. Yun po ang sinabi ko. At sa loob ng 49-hour to 60-hour period, mananatili ito sa may bandang silangan ng Eastern Samar. So, mas detalye po, di ba? Kung titingnan nyo sa ibang ensemble, hindi nyo po makikita yan ang pinakadetalyado. Yung ano ba ang approximate na oras nito na lalapit ito halos dito sa may Eastern Visayas. Yan. Ngayon, kung titingnan natin yung pinaka-mean track nito, dahil ensemble po kasi ito, kung titingnan natin yung average niya, yan, kung kukunin natin, pinost ko rin niya sa Facebook page, halos below 100 km o below 80 km po ang pinakamalapit dito sa may bandang Eastern Visayas sa loob nga po ng 54-hour period. At sa loob ng 60-hour period, maaaring mas malapit ito dito sa may bandang Mapanas o bandang palapag ng lawang Northern Samar. So, yun po ang malinaw po dyan mga poksa sa ensemble forecast. Kung masusunod yung ensemble forecast nito sa loob ng 60 to 72 hours, sinabi ko na rin yan sa aking Facebook page, ay inaasang itong mas malapit ito, halos didikit ng bandang Pandan dyan sa may bandang Catanduanes Island. So, at least mas malinaw po yan. Kaya nagsasabi, abot na ng severe tropical storm. Well, kung titingnan nga natin yung forecast nito, makikita yan dito eh, you know, ECMWF at GFS average. Kung titingnan ninyo yung GFS average, so far wala naman. Pero kung ECMWF average, hopefully merong mailog. Dahil dito natin malalaman kung aabot pa sa posibleng severe tropical storm. Kung titingnan natin yung forecast ha, forecast pa lamang ito at hindi pa po ito real time o katotohanan o wala pa sa katotohanan. Forecast pa lamang yan na posible pang umabot sa ganung kalakas. Well, tingnan natin dahil hindi pa natin makukonfirm yan o makukonclude sa ngayon. Ayan, kung titingnan natin, para gusto nyo malaman yung possible forecast, kung posible ba ito umabot ng severe tropical storm. Well, pagbabasyan naman natin yung forecast. Dito nito malalaman yung atmospheric pressure, yung central air pressure ng isang low pressure area o bagyo. Yung black na track na ito yung average ha. So kung pagbabasa natin sa average, nasa 909 o nasa bandang 909 hectopascals. Ito yung sinasabi nila na posible daw na umabot ng severe tropical storm. Eh well, nasa below 1,000 hectopascals kasi yan. Kung babasehan natin dito yung ensemble forecast, talaga nga namang may potential na umabot ng severe tropical storm. Ayan o, malinaw naman yung atmospheric pressure. Yung average na nasa 909 hectopascals po siya. Ayan o. So 909 hectopascals. Hanggang sa lumapit ito ng bandang Catanduanes, naglalaro ito sa bandang 909 hectopascals. Yan ay severe tropical storm po yan. Totoo po yan. So, kung pagbabasa natin yung forecast, talagang aabot yan ng severe tropical storm. Pero uulitin natin, forecast pa lamang yan at hindi pa po makatotohanan. Yan lamang ay magbabase kapag ito ay lumapit sa kalupaan, pero dahil magkakaroon siya ng interaction sa landmass ng Eastern Visayas or bandang Bicol region, ay mukhang malabo po na umabot pa yan ng severe tropical storm. Magdedepende na lamang yan kung magkakaroon pa ng rapid intensification base sa temperatura sa karagatan. So, yung oceanic heat content, kapag tumaas yung temperatura dyan sa pagitan na yan, within 60 to 72 hours, posible pa siyang mas lumakas. Pero dahil unvaried pa po yung temperatura sa dagat dyan, naglalara sa 29 to 30 degrees Celsius, sa ngayon ay malabo pa na umabot ng severe tropical storm. So, entay-entay na lang muna. Huwag mo muna natin bilagyan yan ng conclusion na talaga aabot ng severe tropical storm. Tingnan natin in real time kung aabot yan talaga, mga folks. So, meron tayong basihan dyan. Bago pa nila sabihin yan o i-forecast, meron na po tayo sa ating webpage at nakikita na po natin yan, mga folks. Kaya lang hindi ko muna siya sinasabi dahil napakalayo pa po sa katotohanan na mangyayari yan sa ngayon. Sa ngayon, ang pagbabase lamang natin ay yung kasalukuyan yung posisyon at possible
track niya, yung magiging kilos ng low pressure area o si pre-agon. Malinaw naman dito na sa ngayon ay hindi pa siya nakikitaan na magkakaroon ng landfall scenario. So malinaw yan mga folks ha, para sa mga gustong malaman ang potentially na magiging scenario ni 90TW. At may time to time pa yan na pwede pang magbago yung magiging forecast track niya. At titingnan natin kung ito ay magkakaroon pa ng landmass scenario. So inulit ko sa ngayon, yung latest ensemble forecast track natin, sa ngayon ay wala itong nakikitaan na ito ay maglalandfall. Pero halos didikit lamang ito ng Eastern Visayas or bandang Eastern Bicol region, dyan nga po sa bandang Catanduanes. So tingnan pa natin sa mga susunod pa na mga 6 to 12 hours kung ito ay magkakaroon pa ng changes. Mag-update naman tayo time to time yan sa ating Facebook page. Ngayon kung pagbabasa naman natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, yan, napaka-aggressive na po ng ating anomaly at nasa 70% na po yung kanyang anomaly at sa susunod na 24 hours ay natiling mataas ito na naglalaro sa 80% chance. So mataas po siya. Kaya lang napaka-broad, shallow yung kanyang development. So maaaring maging isang mahinang bagyo lamang ito hanggang sa ito'y lumapit sa silangan ng ating bansa. Well, maganda na rin yan dahil magpapaulan po yan sa ibang bahagi ng bansa, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas at Bicol region. Maganda na rin yan at hopefully wag nang mas lumakas pa para hindi ito makapag-create ng mga pagkasira ng mga ari-arian. At magiging ano lamang dito kung malakasan biglaan ng pagbuhos ng pag-ulan, posible pong magkaroon ng flash floods. Yun lamang ang medyo iingatan natin mga folks, just in case. At kung titingnan natin sa Global Spectral Model, mula sa data feed ni Japan Meteorological Agency, halos ganun din ang ipinapakita ng ensemble tracks nito o forecast track nito, halos didikit lamang sa Eastern Visayas at Bicol region. Then kikilos ito pa westward. Then pagdating ng bandang Eastern Luzon, ay medyo kakabig ito pasilangan o magre-recap ito pa northeast. Dahil napaliwanag ko na nga po nung isang araw, dahil nga po sa presence dito ng high pressure area, ayan, makikita natin dito sa mean sea level pressure, ayan o. Yung presence kasi ng high pressure area, itutulak ito pakabig pa northeast, itong C93W. Kaya bigla itong kakabig pa northeast, imbis na didiretso ito ng northwest. So magbabari po yung high pressure area dito sa may bandang southeastern ng China. Kapag yan ay humina, ay maaring magbago yung track niya. Baka bigla itong dumire-diretso at agos dito sa bahagi ng Central Luzon. Pero hanggat may presence po ng high pressure area dyan, kaya nga po tayo mayroong frontal system dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Mataas po ang high pressure area dyan o yung malamig na hangin. Kaya kakabig pasilangan itong low pressure area na to just in case. So makikita naman dito. So sa mga nagtatanong, ulanin ba ang Central Luzon at Metro Manila? Sa ngayon, according dito sa latest track, hindi pa po unless biglang magbago po yung forecast track niya at mas tumaas pa ng bahagya yung magiging forecast track nito. Kapag ito ay tumaas at kumilos ito pa northeast ng extreme Northern Luzon, malapit nito ay yung outer band niya aabutin po ang Central Luzon at Metro Manila. Pero sa ngayon ay malabo pa po. Siguro magkakaroon lamang ng ilang kalat-kalat pag-ulan sa bahagi ng Camarines Norte, bandang Polillo Island at Quezon Province. Pero bandang Metro Manila at Central Luzon, napakaliit pa lamang sa ngayon ang probability na aabutan tayo niyan. So yun lamang po magiging track niyan ayon sa mean sea level pressure nito. Ayan o, halos ganun din ang ipinapakita. Samantala sa mga computer models, ganun din ang ipinapakita mula kay GFS, ECMWF, the rest, maging kay NAVGEM, yan, halos dikit lang din dito sa may bandang kalupaan. So anytime maaari pang magkaroon pa ng changes sa forecast track niyan at ensemble habang lumalapit sa kalupaan ito ng silangan ng ating bansa, itong C90TW o pre-agon. Yan, so makikita natin yan. Ang forecast range ito between May 24 hanggang 26, 2024 nga po. At nabanggit na natin yan, naglalaro sa 60 to 72 hour period na makikita nyo rin sa pinost ko since kagabi pa sa ating Facebook page. So hindi tayo nagkakamali ng mga analysis dyan. Sa mga nagsasabi na aabutin ng severe tropical storm yan, hindi po, wag po muna ninyong paniwalaan yan dahil forecast pa lamang yan o posibilidad pa lamang yan. Pero hindi pa po o wala pa siya sa katotohanan ha. Pinaliwanag ko na yan kanina.
Sa lagayan naman ng Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba nito. Ngayon ay nasa negative 4.64 meters na po ang nabawa sa kanya. Mula kahapon sa 180.07 meters, ngayon ay nasa 179.68 na po. Yan na nga po ang sinasabi natin. Ay nag-below 180 meters na po yung water level dam ni Angat Dam. Napaka-critical na talaga nito. At hindi natin malaman kung kailan magde-declare. Siguro gumagamit na po ng backup na water supply mula dito kay Lamesa Dam. At kung titingnan natin, nababawasan ng bahagya si Lamesa Dam from 75.16 meters, ngayon nasa 75.13. So siguro nagkakaroon na ng diverting ng supply ng tubig papunta kay Angat Dam. So hindi natin ma-verify yan unless sabihin yan ni Maynilad o MWSS. So abangan na lang natin. Pero kung hindi, expected na magkakaroon tayo ng rotational cut-off sa supply ng tubig, lalo na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kung titingnan naman natin sa monthly dam water levels sa Pilipinas, yan ay patuloy talaga ang pagdaos-dos ni Angat Dam. Samantalang si Magat Dam, patuloy pa rin ang pag-recovery nito. Ayan, kahapon ay nasa 177.65. Ngayon, bahagya itong nabawasan, ay di, tumaas. 177.65 ngayon ay nasa 177.74 meters. So patuloy po ang pag-recovery ni Magat Dam. Ayan. Medyo nagre-recovery siya. Hindi kagaya ni Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito hanggang ngayong araw. So napaka-bad news yung lagay ni Angat Dam. At least may idea tayo kapag tayo nagkaroon ng rotational cut-off sa supply ng tubig, lalo na sa Metro Manila. Sa ulit lindol ay makikita naman natin dito sa data feed ni PBOX, marami-rami na po. At since 12 a.m., meron tayong naitala na magnitude 4.4 dito sa may bandang southeast na naman ng Balot Island. So, baka malayo-layo na naman ito, bandang Malaysia na naman to. Ayan. So, titingnan natin sa may southeast ng Balot Island ng Sarangani or bandang Malaysia pa rin ito. Malaysian zone. At since naganap ito kaninang 1:20 AM na may magnitude 4.4 at ang lalim nito epicentral depth at 49 kilometers. So may sa bandang Malaysia, Indonesia na naman ito. Malayo-layo, bandang southeast ng Sarangani pa rin ito o municipality ng Balot Island, Sarangani. And the rest, wala naman tayo naitala na kasunod niyan na magnitude 4.0 mahigit. Pero marami-rami na po ang naitalang mga paglindol since 12 ng madaling araw kanina. At wala naman tayo na-detect sa ating seismometer na malakas ang paglindol, maliban lamang bandang kahapon na mga ilang magnitude 5 sa ibang bansa naman ito. Pero sa loob ng ating bansa, so far wala naman tayo na-detect na at least magnitude 5 pataas. Kung titingnan naman natin yung historical earthquakes natin so far hanggang ngayong araw for the month of May 2024. Yan. Iloload natin. Yan. Kung titingnan natin ay nakapagtala na po tayo ng 889 total earthquakes. Yan. At 853 dito ay magnitude 2.0 pataas. 32 dito ay magnitude 4.0 pataas. At nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. At wala naman tayong nadagdagan na mahigit sa 5.0 or magnitude 6.0 at 7.0. Hopefully, wag na po tayong magkaroon ng mas malakas ang paglindol. At sana wag na itong madagdagan yung 4 na pagyanig na ito. So far, malayo naman yung isa. Nasa karagatan naman ito ng bandang Kiamba, Sarangani. So sa may bandang Celebes naman ito. So halos wala itong magiging epekto sa kalupaan ng Mindanao. So hopefully wala natin madagdagan at inaasahan natin na posible pang umabot ito ng mahigit 1,000 na total earthquakes natin. So titingnan natin kung mahihigitan pa ba natin yung paglindol since nitong April. Kaya babalikan natin yung April ay nagkaroon tayo ng total of 1,050 total earthquakes noong April 2024. So tingnan natin kung malalagpasan yan sa month of May. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, May 23, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 23, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman, lalo na sa lagay ng ating binabantayan na low pressure area na si 90TW, na si Pre-Agon, at kung gusto niyo malaman yung pinaka-forecast track o real-time forecast track mula sa ating automatic tropical ensemble forecast, makikita lamang ninyo dito sa under tropical cyclone and advisories, yan, tropical cyclone and forecast, at ilang bahagi ng part nito na gusto malaman lalo na sa tropical cyclone tracking and disturbance, maging sa ating global forecast assessment. At visit na din sa aking webpage sa lalo na sa mga kababayan ko sa Caloocan na gusto malaman ng real time mula sa aking weather station mismo at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.